Magsitayo po ang lahat.
Dakilang puong may kapal, lingapin mo't kahabagan, api at walang karamay, yaring aking abang buhay, patawad mo'y kailangan. Ating ipagdiwang ngayon ang panlimang araw sa ating pasyam na nobinaryo sa pamamagitan ng paglalagay ng tanda ng ating kaligtasan sa ating mga sarili. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon sa inyo. Papuri, pasasalamat pa rin sa Panginoong butihin na sa kabila ng ating pagkapunong abala sa araw-araw, lalo't sa araw na ito, pagbubukas ng mga klase, naway ibigay pa rin sa atin ang banal na inspirasyon at ang tibay ng pananampalataya na magampanan natin ang lahat na ating tungkulin at inaasahan ng ating simbahan. Kaya't naman sa ating pagpupunyagi na sana ipagkaloob ni San Antonio de Padua ang pabor na ating ipinapakiusap at idinudulog. Aminin muna natin ang ating mga naging kahinaan na nagdala sa atin sa pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugmok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa banal at ang kataas-taasan. Ikaw lang, Diyos mismo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa katapatan. Ang Diyos amin, ang Diyos amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Acab si Elias na taga Tesbe. Isinusumpa ko sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko. Hindi uulan ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Hordan. Makaiinom ka ng tubig na batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Umaga't hapon may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman siya umiinom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako. Saan manggagaling ang aking saklolo?
Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayaang mabuwal, handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon, siya'y magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ika'y ililigtas nitong Panginoon. Siyang mag-iingat saan man naroon. Ikaw iingatan, di ka maano kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo po ang lahat. Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan kayo, tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala ng inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauuna na sa inyo. Bayan ng Diyos, ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon sa inyo. Kumusta kayo mga taga-Lumboy?
May baon ba kayong lumboy? Yun. Yun ang ipinakiusap ko sa kanila kahapon. Sana kailangan ko ang bunga ng lumboy. Yan ang magandang panglaban sa tamis ng dugo. Dahil ako'y diabetic, magandang prutas. Pang-neutralize. Okay. Naranasan nyo na ba sa mga edad ba naman natin na ito? Sadyang tunay na mayroon na tayong karanasan na sa unang tingin, kaiinisan natin. Hindi natin gusto, nawari nating labanan. Gusto nating labanan. Ngunit natutunan ko sa aking mga magulang, nung kami ay inaapi-api, dahil pangkaraniwan lamang, mantakin mo, 10 kaming magkakapatid, ni walang may gustong huminto muna sa klase. Ang sabi ng tatay ko, okay, igagapang namin kayo, pero simpleng buhay. Pero hindi naman tayo mamamatay sa gutom. Simple lang at payak. Ang ibig sabihin, damit ng isa, damit ng lahat. 7 kaming lalaki noon, hanggang sa university, damit pang umaga, damit pang hapon. Minsan, sakripisyo talaga. Nakakainggit din yung mga kaklase na medyo may kaya. Ngunit ganoon talaga kung iyan ang estado. Kaya kahapon sinimulan ko na ang pagninilay-nilayan natin sa biyaya pa rin ng mahal na patron ng San Antonio de Padua na makilala natin ang lubusan ang ating sarili na sa kadahilanan kung hindi natin kilala ang ating sarili, ang ating pagkatao mismo, imposible na ma-appreciate natin itong ebanghelyo ngayon, the Beatitudes, kung paano tayo ay higit pang pagpapalain sa kabila ng ating estado sa buhay. Sabihin dito, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Sadyang tunay ito rin ang lingwahe ng aking nanay. Pagtiisan ninyo mga anak ko, ang ulam natin dahil mapapalad kayo, mga anak kayo ng Diyos, kung marunong kayong magtiis sa patungo sa kaganapan ng inyong mga pangarap. Kung kayo ay inaapi-api dahil sa inyong mga kasuutan na paulit-ulit na lamang, magbingi-bingian lamang kayo. Huwag ninyong pansinin dahil pag kayo ay nakatapos na, iyon na ang panahon na mabibili ninyo ang inyong gusto. Tunay naman, mayroon kaming kapitbahay noon, pati ulam namin pinakikialaman. Kaya't ang sabi ng nanay ko, yumuko lang tayo. Huwag natin silang pansinin. Mag-aral lang kayo. And at the end of the day, ang sabi ng mga taga-baryo namin, mga kabaryo, paano nyo pinag-aral ang inyong mga anak? Sa ego ng tatay ko, huwag kayong mag-aral sa Legazpi. Doon kayo sa Manila. Tingnan natin. Kaya't naman, intensyon sa Manila, dahil nung kapanahunan namin, kapanahunan ng edad ko, sabi ng ama ko, mag-aral kayo sa Maynila. Dahil kung sa Legazpi kayo, maganda rin. Ngunit, pag makatapos kayo, hindi kayo makaikot sa Metro Manila dahil takot kayong mawala. Dahil ganun nga nangyari. Yung aking mga pininsan, kukuha lang ng police clearance, kukuha ng NBI, doon patitira sa amin. Kahit sabi ko, Diyos ko po, apektado ang aming budget pag may nakikitirang pinsan. You know, living sa Maynila at naka-apartment, sadyang tunay na budgeted ang mga bagay-bagay. Kaya't doon ako natuto na sabihin sa aking sarili na kung gusto kong abutin ang pangarap ko, kinakailangan kong magtiis. Dahil magkakasama pa naman kami bilang magkakapatid, maliwanag na sinasabi ng magulang na kayo, pag nakatapos na, masaya kung kayo-kayo. Pag nag-asawa na, doon na magsisimula ang katotohanan
ang realidad ng buhay na kayo ay magkakaiba. Tunay at totoo na hindi na nga kami magkasundo-sundo. Mahirap din pala sa mga magkakapatid ang matatalino, more on reasoning. Kaya't sabi ko, sana kamalas naman, wala man lang tayong hipag na maging kaibigan. Ang mga hipag ay mga palautos dahil ayaw nilang magtrabaho sa kusina. O sabi ko, di ako na lang. Pag nagkikita-kita kami, sabi ko sana may hipag naman ako. Na pag ako'y nag-uwi, ay marunong mag-asikaso sa kusina. Bagamat mayroon mga kasambahay, iba rin ang mararamdaman pagkasambahay na kapag tayo mismo ang kumikilos. Sa mga kasing context ng aking buhay, makaka-relate kayo. Iba talaga pag mga hipag. Kagandahan ng aking mga hipag, nag-Miss Miss Ligaspe, ngunit ang kagandahan sa kanilang panlabas. Hinahanap ko ang kagandahan ng kanilang kalooban. Hindi talaga. Sabi ko, okay na. Anyway, nasa lapas na ako. Ngayon, bakit iyon ang background? Ang pamilya natin. Sa kadahilanan, makakakuha din tayo ng lesson sa mga pangyayari sa ating buhay na masasabi natin hindi kagandahan, nag-iiwan ng leksyon kung tayo ay marunong bumasa, kung tayo ay marunong makiramdam. Ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon sa buhay ko mismo sa ganitong eksena? Sa ganitong eksena. Before reshuffle, marami ang mga haka-haka. Actually, ang katotohanan, nag-4 draft. Ibig sabihin, yung unang draft, kung saan ang aming mga assignment, nag-leak. Ganoon din sa second draft. Siguro kayo naman may mga pinipili, may mga pinipisil, may mga kaibigan kayo, may ginugusto. Ngunit, nung April 2, sabi ng karamihan, ang nanatili sa draft na iyon ay mga 10% lamang. Kahit masaya ako na hindi nangyari ang draft ng mga kaparian, mas maganda ang draft ng Espiritu Santo na ipinagkatiwala sa ating obispo. Di wala sana ako dito sa inyong simbahan dahil ang naririnig ko noon magiging vice vicar, parochial vicar. Balik ako sa pagiging assistant. Ang sabi ko sa sarili ko, bakit naman mangyayari iyon? By canon law, once you became a parish priest, you are a parish priest. Aangat-angat na lang yan. Ngunit, yung mga apektado sa kakayahan ko, hindi ko maintindihan, hindi nagiging masaya. Hindi ko naman sila pinakikialaman. Buhay nila yon, may buhay ako. Hindi na nga ako makatapos-tapos sa trabaho. Bakit ko pakikialaman pa ang buhay ng may buhay? Di ba? Sabi ng nanay, kahit lagi kong inaalaala, kapag sa lowest moment, pag sumasadsad ang aking kalooban, bagamat may pagluha, inaalaala ko ang payo ng aking magulang noon na ngayon ko nare-realize na mayroong katotohanan na sinabi nila noon dahil ikaw ay akong pinakasutil sa pamilya namin. Dahil ikaw ay sutil, hindi mo pa maiintindihan ngayon. In due time, ma-realize mo, maaalaala mo ang aming mga payo sa iyo. Naalaala ko nga. Kaya't sabi ko, Ama, Ina, bagamat nariyan na kayo, tulungan nyo pa rin ako. Nakayanin ko at kinaya ko talaga. Kaya't nung announcement ng April 2 ng umaga na ayon, marami ang nainis pa rin sa akin. Dahil hindi nila natanggap yung inaasahan nila na kapag tayo ay gumagawa ng tama at nararapat, lalo tigit pa sa kapakanan ng simbahan, panigurado, mayroong kontrabida na hindi nasisiyahan. Ngayon, nasisiyahan pa kayo.
pero darating ang panahon na kaiinisan niyo ako. Bahala na ang San Antonio de Padua. Ganon talaga ang paglalakbay ng buhay natin. Kaya, sinasabi ko sa inyo, kikilalanin ang ating sarili. If we really want na magkaroon tayo ng tinitingala, walang makakahambing at siya lang ang nararapat tingalain, ang Kristo Jesus. Na gusto na kahit iniwan niya tayo, dapat mag-aspire tayo na sumunod sa Kanya. Sumunod sa yapak niya, hindi kung kani-kanino. I know na may mga minahal kayong kuraparoko. May mga kaibigan kayong pari. Ngunit we need to move on dahil nailipat na. Iyan ang katotohanan. Kilalanin natin ang ating sarili dahil ang katotohanan ay ito. If we couldn't move on, may something yan that we need to check to ourselves. Baka hindi na healthy ang relation. May mga nakatago na, may mga nakakubli na. Iyan ang katotohanan. I don't like to judge anybody, ngunit iyan ang katotohanan. Ako rin, may mga kaibigan, sabi ko hanggang kaibigan lamang. Beyond that, ayaw ko. Dahil hindi ako makakapag-share ng kahalintulad nito if I hide something, walang special relation. Ang special relation ay para sa Panginoon lamang. Sa Panginoon na siya naman ang kanyang ipinakita sa atin, na siya naman ang kanyang inaasahan sa atin. Kaya't marami ang napapahamak, marami ang nagkakamali without judging anybody. Sa katotohanan po, mga mananampalataya ng simbahan ng San Antonio de Padua, may mga pari na walang assignment sa ngayon because they were advised to undergo a particular program. Pag may particular program, makikilala ng lubusan ang sarili. Sa kadahilanan, doon sa mga program na iyon na ibibigay sa kanila, may confrontation of the self and God and others. So di makikilala mo ang iyong sarili. Kaya't ngayon pa lamang, dapat maliwanag na sa atin dahil tayo ay pinagpapala kayo mga barangay na binuo sa simbahan ng San Antonio para hindi na kayo pupunta sa bayan. Mayroong kayong matatawag simbahan namin. Ito ay pagpapala na. O dito, kung iisa-isahin na ito, sadyang tunay. Unang-una, kilalanin natin where Christ identified Himself. Christ identified Himself to the outcast of the society, sa mga pangkaraniwang tao. Ang ibig sabihin, may puso ang Jesus, may puso ang Panginoon sa mga pangkaraniwan, lalo tigit pa yung mga nahihirapan na hindi dapat natin ito tingnan bilang pasakit o pahirap, bagkus tingnan ito na pagkakataon na tayo ay nakikibahagi sa cross na pinasan ni Jesus tungo din sa ating kaligtasan. Amen? Kung nasasaktan ko kayo, paumanhin. Wala naman akong ibang intensyon. Ito kasing gospel na ito, nag-iisip ako ng ibang ibabahagi. Kusa naman na nagka-flashback, bumabalik-balik ang mga bagay-bagay. Pero marami dito. Paano nga ba magiging mapalad? Naghihirap na nga, mapalad pa rin? Sa pagiging mahirap, sa pagsasakripisyo natin, doon tayo natututo. Natututo to surrender everything into the hands of the Lord, na nakikita natin ang capacity natin, hindi natin kaya lahat. Mayroon limitation, mayroon boundary. Kaya't kung anuman beyond our boundary, mananawagan tayo sa Panginoon at tayo ay pinagpapala.
pinagpala na tayo sa karunungan pa lamang, sa mga profession pa lamang, sa mga pang-araw-araw na pamumuhay. Pinagpala na tayo sa panahon dahil kung sobra-sobra ang ating kasiyahan, wala na tayong panahon na makipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya't napakamali na sasabihin natin, wala akong panahon paglinggo na makapunta sa simbahan dahil preoccupied ako ng mga bagay-bagay ng aking negosyo or whatever. Sa palagay ninyo, masaya ba sila? Hindi. Dahil kahit too much, ang kasiyahan natin ay mangyayari lamang kung kapiling natin ang Panginoon, kung mapayapa ang pamumuhay, kung nagkakaintindihan kayo ng inyong partner sa buhay, kung nagiging mahinahon ang inyong mga anak sa kanilang pang-araw-araw na gawain na magsasabi natin, salamat sa Diyos, pinagpapala tayo kahit ganito ang kalagayan natin. Kayo bang mga Tagalumboy, pinagpapala ba kayo kahit nasa dulo-dulo kayo ng barangay? Pinagpapala ba kayo? Tagalumboy, itaas ang bandila ninyo. Sa nung linggo, sa katotohanan, paglinggo, sakripisyado ako. Dahil wala pa akong alalay sa kusina, nagkape lang. Sunod-sunod nung linggo, kahapon, waring himatayin ako. Mabuti na lang may pagkain mula sa lumboy. Oh, di ba? Hindi ko naman inaangat ang lumboy. Sana mayroon tayong pakiramdam. Kaya't hinihintay ko ang inyong pakiramdam. Nagsimula na tayo sa pagpatrabaho sa likod. Kaya't damahin ninyo na kailangan ko ang tulong ninyo, anuman ang inyong maitutulong, maiuunat ng inyong kamay. Kagandahan ngayong araw na ito dahil may isang babae na pumunta at tinulungan ako sa kabila ng pagkapunong abala ng mga bagay-bagay na inihahanda para sa piyesta na iniwanan namin yung babae na iyon at siya na ang bahalang nagpakain. Iyan ay pagpapala. Pagpapala pa rin na masasabi dahil nakakayanan natin gampanan ang mga bagay-bagay. Kaya't sabi ko sa Panginoon na reach ko na ang gusto kong abutin sa buhay ko. Ano man oras ka ko, pwede mo na akong kunin. Wala na akong ipapakiusap. Sobra-sobra na. Sobra-sobra na, Panginoon, ang aking ipinakiusap preparing for the board exam of chemical engineering. Sobra-sobra na, Panginoon, ang biyaya na ipinagkaloob mo na maisurvive ng aming pamilya ang 10 anak nila na lahat naman nakapag-aral. Sobra-sobra na, Panginoon, na ngayon ay may kanya-kanyang hanap buhay. Sobra-sobra na, Panginoon, na ang aking mga pamangkin ay istabilisado na sila, kaya't wala akong maisama. Ako na ang pinakamababa, walang pera. O, mayroon din kaunti. Pero, ganun talaga. Nagiging masaya naman ako. Nagiging masaya sa biyaya ng Diyos. Ito ay maituturing kong pagpapala. Never in my wildest dream na sumagi sa aking isipan na bumalik sa aking profession at iwanan ang pagiging pari. Iwanan, lalo't higit pa nung mga time na nasa formation years ng theological studies, matindi. Matindi ang mga pari na ito. Pero sinabi ko sa sarili ko, hindi ko kayo dadagdagan. Kung ako maging pari, tama na. Kaya't mahinahon. Kung anong ipagkaloob ng Diyos, siya nawa. Kaya't masaya ako. Ibinigay ng Diyos ang San Antonio de Padua. Kung hindi kayo masaya, problema nyo na yan. Dahil ipinagkatiwala ng Diyos sa akin, ako ay sumusunod lamang. Never akong mag-create sa isipan ko, sana doon ako sa magandang simbahan. Dahil ang nasa isip ko ay mission. Sa paglilingkod, ganun talaga. Kaya't liniwanag ko sa aking sarili, kinilala ko ang aking sarili. Alam naman ninyo ang ebanghelyo na sa paglalakbay, kailangan walang pera sa lukbutan. Kinakailangan. Narinig nyo na ba yan? Gospel na yan?
Pag may tunic, isa lang ang palitan. Nakasandal lamang. Mabuti nga, nakasapatos ngayon. Nakasandal lamang. O, kaya, ang mga ginagamit ko na yan, ayan ay sa kabutihan ng mga mananampalataya. Kung ano ang ipagkaloob, siya nawa. O, maging maganda, hindi maganda, parihas lang nagagamit. As long as na nagagamit, parihas lang ang ating mararamdaman. Ibig sabihin, i-develop sa ating sarili, simple lang at payak. Para pag nagbigay ng tudo-tudo pa ang Panginoon, lalong matutuwa tayo dahil ang preference natin ay simple lang at payak at higit pa tayong pagpapalain. Tama? Tama! Ang katotohanan. Marami ang nainggit sa akin nung ipahayag na ako ay sa Lapas, sa Karamutan, San Antonio de Padua. Pero hindi naman ako, relax lang, normal lang, nung na-encounter ko ang mag-asawang Rufino, Mr. and Mrs. Rufino, nung after na maipahayag yon, normal lang. Sabi ko, ito na ang biyaya ng Diyos. Panigurado, may malungkot ka kung mamayang gabi, yayariin naman ako sa social media. Totoo nga, sabi ko, bahala na sa inyo ang St. Jude. Ibinigay ako kay San Antonio, bakit? Kayo na ba ang masusunod? Ang mga banal sa kalangitan ang dapat mamagitan. Amen? Please rise. Ang kaligayahan, ang pinakamahirap na makamit sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong pusong pagsandig sa Kanya. Ang inyo pong itutugon, Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasalungatan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Yaong mga nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginhawahan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Atin nawang isapuso ang turong mapapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga may sakit at ang mga tumatangis sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, naway palakasin at hilumin sa kanilang kalungkutan at sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga yumao, naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Magbahagi tayo ng panalangin para sa mga mananampalataya ng Barangay Lumboy. Ganon din para sa mananampalataya ng Barangay Kapanikian upang sa gayon manatili nawa sila sa piling ng Panginoon at higit pang pagkatiwalaan ng banal na inspirasyon na makagawa ng kabutihan kahit kaunti para sa simbahan, sa pamilya at sa sarili. At siyempre para sa ating lahat, naway ang biyaya ng magandang kalusugan, mapayapang pagsasama ng bawat mag-asawa at bawat pamilya at naway magawa natin ang tama at nararapat. Walang hanggang Ama, nababatid namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Palakasin mo nawa kami at panatilihin mo kaming malapit sa iyo. Ikaw na pinagmumulan ng aming kapayapaan at kaligayahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsiupo po ang lahat para sa pag-aalay. Kapuri-puri ka, Diyos ang mga sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at mula ng aming pagawa. Ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay. Sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa atas ng lupa sa iyong kagandahang loob. Ang tinapay na ito para magbibigay ng Espiritu. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain namin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig sa iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos.
kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang inyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, ni Robert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Mariano Corazon, Rolando Virgilio, na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa nila si Kristo sa pagkabuhay.
alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. At sa tagubilin at nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating ipahayag ngayon sa pag-awit. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan po tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. The Holy Communion. Magsitayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna. Itong mga pag-aalay ninyo ay malaking tulong ito sa mga bagay-bagay na inihahanda bago ang kapistahan. An offering of Josephine, Ernie, and family. Thanksgiving Mass offering
Brother Boy, Sister Josie Martin and family. Thanksgiving Mass offering from Mr. and Mrs. Elmer Bondok and family. Thanksgiving Mass offering, Au Nasino and family. Special intention, Maria Ayesha Denise Ibanez. Special intention, Andrea Ibanez. From Sister Early Guerrero. From Sister Maggie Tababa. From Miral family. At siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa pagparito, sa pakikiisa sa ating nobinaryo. Ang 5 na ngayon, maraming salamat sa inyo, Barangay Lumboy. At bukas, ang Barangay Kapanikian. So far, medyo umaabanti tayo sa mga paghahanda. Ngunit, kailangan pa namin ni Kuya Munching makipag-usap sa mga ilan sa inyo para ma-finalize natin, masigurado natin ang mga bagay-bagay. Bagamat, siyempre, alam naman namin na lahat tayo ay punong abala, kaya't ang nangyayari, pagpasensyahan ninyo, mga ilang individual, na kapag kayo ay aming natatawagan, sana hindi naman kayo mapahamak sa inyong activity or hanap buhay or duty sa mga araw para, siyempre, kinakabahan kami ni Munching, kaya't nakakatawag kami sa inyo kahit medyo nasa trabaho kayo. Pasensya na kayo, pero pagkatapos ng piyesta, refrain muna ako sa pandisturbo sa inyo. Maraming salamat sa mga ilan sa inyo na tumutulong sa kalinisan ng simbahan. Ang ating simbahan, kailangan na natin ihanda. Bukas, Martes na. 2 araw na lang before the bishop. Ang pakiusap ko sa inyo, sana ang 2 pintuan na iyan na may kortina at ang kampanaryong hindi pa natapos at poproyekto natin, sana may mga ilan sa inyo na to put things in order. Minsan karambula sa loob. May mga tinanggal na akong mga ilan na nasunog ko na. Yung sa palagay ninyo, hindi na kinakailangan na naririyan hanggat tuyo, pwedeng dalhin lang doon sa may kusina at ako nang bahala mag-dispose para ako ang mapagalitan pag may magsita na magsunog. Okay? Para maging order tayo. Sa mga lector and commentator, marami akong tinanggal dyan sa likod ng kneeler na iyan. Mga sambuhay ng nakaraan. Sore eyes for me na dapat sana malinis iyan dahil area ninyo iyan. Dapat maging in order. Dito sa mga lektor, karambula. Sa akin din, karambula sa ilalim. Dapat babahagi tayo that we need to be clean the in the out. Ito na ang katotohanan, ang altar punong-puno sa ilalim. Kaya't sana makayanan ko pa. Kinakaya ko before fiesta, dahil kung may makubli sa kortina na iyan ang katotohanan natin. Para maging order ang ating isipan, dapat order din ang mga bagay-bagay. Dahil nung ako ay nasa university, before the examination, kailangan order ang aking kwarto. Dahil pag disorder, hindi ako nakakapag-aral ng mabuti. Kaya't ang una kong gawain, I try to anticipate yung examination week, put things in order first. Para in order ang pasok ng pag-aaral. Di ba, Mr. Dumansel? Di ba? Kailangan order. Sa engineering, hindi pwede ang karambula. Hindi ka aabot sa final answer na tama. Kaya sana, pagtulungan po natin. Ang ilan sa inyo, available din lang naman. Yung mga may araw-araw na gawain, excuse kayo.
yung mga, alam ko naman, yung mga nasa bahay lang, pumarito po kayo, sakripisyo muna tayo hanggang Sabado. Dahil marami pa akong inaasikaso. Asikaso dito, asikaso sa likod, asikaso ng aking gamit na nasa box pa. Pag may kakailanganin, hindi ko alam kung saan ko naisiksi. O kaya't sana, tulungan nyo ako. Ayaw ko na maglagay kung gusto ninyo, maglagay tayo ng mga organization na mag-ayos niyan. Mas maganda, magtulong-tulong bilang simbahan. Hindi tayo masanay. Halimbawa, kaming mga choir ang maglinis, di yung iba hindi nakasali. Dapat kasali lahat. Tayong lahat tulong-tulong at iyan ang simbahan kung sino ang available. Kawawa naman, pag ma-delegate natin, hindi pala sila available. Yung available na umaga, magpasyal naman kayo dito. Alam ko, pag dumating ang obispo, busybody kayong lahat. Kaya sana ngayon pa lang mag-busybody na. Tama? Yung mga senior citizen, kayo ay excuse na sa paglinis. Dahil pag madulas pa kayo dito, problema ko pa kayo. Oh. Yung magpunas ng upuan. Sabi doon sa office ng mayor ninyo, nung kami papunta, nabasa ko, tungkol ito sa kalinisan, na nabasa nyo rin siguro, huwag na kayong magkalat. Iyan ay malaking tulong nyo na sa ating simbahan, sa ating barangay. Kung may dala-dala kayong basura, ilagay sa tamang lalagyan. Dahil wala na nga tayong tagapaglinis, kung iiwanan nyo pa ng lilinisin sa loob ng simbahan, palagay ninyo kakayanin ko ng panahon, hindi ko kakayanin lahat. Kaya't sana, kung hindi na kayo makatulong sa pagwalis, huwag na kayong magkalat. Malaking tulong na iyan. O, di ba? Maano talaga, pag malinis ang lugar, na lahat tayo nakakinti. Okay, kumusta kayo, Couples for Christ? May Kristo pa ba sa buhay? Mayroon. Gusto ko kayong makausap. Doon sa St. Jude, San Clemente, close ako sa Couples for Christ. Dahil magaling magtrabaho ang couples. Dahil kami din, sa School of Theology, pag nagtatrabaho ka mag-aral, kaibigan ka ng priest professor. Pag hindi ka magtrabaho sa pag-aaral, naku po, ikaw ang paboritong pagalitan. Ang ibig sabihin, pag tayo nagtatrabaho ng ating function, ay paborito kayo ng aking mata. Ang aking mata lang. Pero paborito tayo ng Diyos. Okay? Okay na? Tutulungan nyo kami sa paglilinis dahil Martes na bukas. Para luminis-linis ang ating loob ng simbahan at labas ng simbahan. Sa kampanaryo tubi, naku po ang agiw hanggang taas. Iyan ang ating lilinisin. Couples, available ba kayo? Ito na, sigurado? Kayang panindigan? Okay. Available daw ang couples. Okay na po kayo? Wala na tayong ibang palaala, Kuya Munching? Saan ang lakad na naman natin bukas? Si Kuya Munching muna ang aking kasama sa paghahanap ng mga bagay-bagay dahil kinakapa ko pa ang lugar ninyo. Okay. Sana kung may naisipan kayo na makakadagdag sa ating kapistahan, don't hesitate na i-approach ako. Maraming salamat mga Tagalumboy. Libre na ang aking pakain sa trabahador bukas. Okay? Wala pang tuyo, mantika, bagoong. Dapat mayroon pa para anytime pwede kayong gumamit ng kusina. May asin pa lang. Wala pang sausawan. Sana bukas mayroon na. Okay na? Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At higit kayong pagpalain ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay atin ang naipagdiwang, humayo tayo ng may magandang karamdaman sa kalooban. Salamat sa Diyos. Sa Diyos.